Ayan, welcome again to this channel. This is the Big Change PH. Napakaganda na pag-uusapan natin ngayon sapagkat ituturo ko sa inyo kung paano ba ang mind setting of from proving yourself to improving yourself. Sometimes sa mundo ngayon, ang nangyayari sa atin is that marami tayong bagay na lagi nating kinoconsult or vina-validate, no? Ang ating ginagawa based sa sasabihin ng iba. We always want to prove ourselves, no? Sa lahat ng ginagawa natin, patunayan natin. Okay? We are trying to prove ourselves to others, no? Ipakita natin ang ating worth. Pero tama ba na mindset iyon? So, in this topic, tapusin niyo po itong video na to at malalaman natin kung tama ba na ang ating mentality is proving or rather mas maganda to improving mentality. May mga oras na talagang pinipilit natin at lagi nating sinasabi sa sarili natin, kailangan ko ma-prove sa mga tao na ganito ako, na ganyan ako. Pero true fulfillment comes from improving ourselves rather than proving ourselves to others. So, ano nga ba kapag nandun tayo sa tinatawag nating proving mindset? Okay? So, kapag proving mindset tayo, number one, fear of failures. Lagi tayong natatakot na magkamali or mag-fail tayo sa mga ginagawa natin. Lagi tayong natatakot to the point na ayaw na natin gumawa kasi baka ang sabihin ng iba or baka ang isipin ng iba ay lagi tayong failure. At nakikita natin na ang failure threatened our self-identity rather than the learning opportunity. Second, kapag nasa proving mindset tayo, we depend on external validation. Ngayon, ayan ang problema ng karamihan. Laging gusto natin i-validate tayo ng ibang tao. Yung nakikita natin, no, na tayo ay na-appreciate ng ibang tao sa ginagawa natin, laging merong praises, 'di ba? Na ibinibigay or nanggagaling sa ibang tao. Yun ang karamihan na meron tayo na laging ibinibase natin ang gagawin natin dahil sa tingin natin ay pag nakita ng ibang tao ay ma-appreciate nila ang ginagawa natin. So that is part of the proving mindset. Another is perfectionism and burnout. Kapag tayo ay nasa proving mindset, we always wanted to be perfect, no? Perfectionism. But sometimes, you have to understand na nobody's perfect. Hindi pwedeng maging perfect or hindi pwedeng 100% lagi tayong perfect. Kaya ang nangyayari, kasi gusto natin maging perfect sa harap ng maraming tao, dumarating yung point na nababurn out na tayo. Nababurn out tayo doon sa mga ginagawa natin. Sobrang nakapapagod na tayo sa ating ginagawa. So ano naman ngayon kapag tayo ay nasa tinatawag nating improving mindset? Okay? Kapag nag-shift tayo from proving to improving mindset, nagiging mas maganda ang kalalabasan at mas madali ang ating development. Ano nga ba ang result kapag tayo nasa improving mindset? We grow over comparison. Instead of we compare ourselves to others, ang nagiging part ito ng ating personal progress. Hindi na natin tinitingnan at kino-compare yung ating sarili sa iba, kundi tinitingnan na lang natin na ang ginagawa natin ay para sa ating sariling progress. Kapag tayo nasa improving mindset, madali rin para sa atin na matanggap ang pagkakamali. We easily accept failures or mistakes na ito ay part ng isang process, part ng ating growth. Also, kapag nasa improving mindset tayo, yung tinatawag nating intrinsic motivation wherein ginagawa natin to hindi para i-praise tayo ng ibang tao o i-appreciate, pero ginagawa natin to because gusto natin na mapalago at ma-develop ang ating sarili at hindi na tayo maasa sa mga external praises. And kapag ang pinakahuli na kapag tayo ay nasa improving mindset,
ay nagkakaroon tayo ng confidence and creativity. Nadidevelop sa atin yung pagiging self, yung ating confidence sa sarili natin, na may tiwala tayo sa sarili natin. At the same time, ay nagiging creative tayo kasi wala na tayong tinitingnan o wala na tayong ikino-compare sa iba, kundi kung ano yung gusto nating gawin, nagagawa natin. Pero alam mo, mahirap din, no, na from proving yourself, kung nakasanayan mo nang i-prove ang sarili mo, so nakasanayan mo na lagi ka naghihintay ng external validation, at nakasanayan mo na rin na magkaroon ng mga activities na based doon sa kung ano ang sasabihin ng iba. Napakahirap mag-shift, no, from proving mindset into improving mindset. Pero kapag ginawa natin at sinubukan natin, unti-unti ma-realize natin na ito ay makakatulong sa atin para sa shift from proving mindset into improving mindset. So ano nga ba yung mga strategies na pwede nating gawin? Reframe our failures. So instead na isipin natin na ang failures natin ay, evidence of inadequacy or kakulangan, tingnan natin na ang failures ay part ng ating paglago, na ito ay part or opportunity para mag-grow tayo as an individual. So kapag na-embrace natin ang failure as part of our opportunity for growth, mas magiging maganda ang feelings kasi unti-unti nating babaguhin kung ano man yung failures natin, ay gagamitin natin ito para sa ating pagbabago. Pangalawang strategy is ask the right question. No? Paano nga ba ito? Instead of saying, did I impress them? Better ask, what did I learn? So, malimit tayo na kapag nagkakaroon tayo ng problem or may ginawa tayo, ang lagi natin sasabihin, uy, na-appreciate mo ba? Or natuwa ba sila sa akin? Pero ngayon, kapag gusto mo talaga na mag-shift into proving mindset to improving mindset, much better kung ang tanong natin, ano ang natutunan ko? May pagkakamali, merong akong nagawa, ano kaya ang natutunan ko? Whether positive or negative, lagi mong tanungin, ano ba ang natutunan mo sa sitwasyon na yon? Another strategy is track progress, no? Not the approval of others. Kapag tayo ay nag-shift into proving ourselves or proving mentality into improving mentality, is always to track the progress instead of asking for approval. Kapag may ginagawa tayo, ano na ba ang progress na ginagawa natin? Nasa na tayong percentage? Ilan na ang natapos natin? Instead of asking for approval, maganda ba to? Maganda ba to? Sometimes hindi tayo makagawa at hindi tayo maging creative kasi nakadepende tayo sa sasabihin ng iba. And we always asking, uy, okay na ba to? Okay na ba to? Okay? So, nakadepende tayo. Pag sinabi ng ibang tao, ng mga kaibigan natin or ng mga taong nanonood sa atin at naniniwala sa atin, hindi yan maganda, much better, ganito gawin mo. So ikaw naman susunod ka lang. So nakikita mo na parang wala ka ng personal progress. Pero kapag ikaw ay gusto mo talaga na improving mentality, you track, no, you measure your personal growth instead of seeking validation from others. Another strategy is celebrate small wins, no? Kapag tayo meron tayong natupad, meron tayong nagawa na pinangarap natin gawin and then natupad natin, kahit small achievement lang yan, let's celebrate it, no? Hindi ibig sabihin na kailangan maging marami kang followers, marami kang nagawa para mag-celebrate. Small things, no? We need to celebrate para mas lalo nating ma-appreciate na we are improving, para makita natin kahit little by little, nag-i-improve tayo and we celebrate it, nakikita natin na yung attitude natin nababago. And the last strategy na pwede natin gawin from improving mindset to improving mindset is surround yourself with people who are also wanted to grow. No? Minsan hindi tayo makakuha at hindi tayo mag-grow kasi ang makasamahan natin, wala naman talagang interest din mag-grow. So what you will do is to get out of them or leave them for a meantime. You look for people who would like to do also the same as what you are doing to improve. Okay? And then from there, no, surround yourself. No, makita mo kung anong gagawa. Pare-pareho kayo ng ginagawa. Di ba? At pare-pareho kayo ng gustong gawin para mag-improve. And that will help you from
shifting from proving mindset to improving mindset. So, in conclusion, mindset natin ay dapat instead of proving lagi, I want to prove, no? Na ma-prove ko ang sarili ko na magaling ako. No. Dapat ang gagawin natin is consider natin na improving mindset na tayo na we're doing this not for them but for myself. I'm doing this kasi I want to achieve something for myself. Okay? Kasi doon po natin nakikita na nagiging confident tayo and it will affect a long-term achievement. Kaya mahalaga na tayo ay nagbibigay ng panahon upang ma-improve natin ang ating sarili instead of proving ourselves to others. So thank you very much. Kung sa tingin nyo nakatulong itong short video na to, ay i-like and share and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel na to at para lagi kayong updated sa lahat ng aking i-feature na topic dito sa The Big Change PH. Magandang araw!